yung pagdinig kahapon ng Senate Blue Ribbon Committee, medyo marami ang na-frustrate, marami ang na-frustrate dahil parang masyadong malambot ni Senador Ping Lacson bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Masyadong ah, pinagbigyan, masyadong accommodating. Ayun, yun ang term. Masyadong inaccommodate ni Senador Ping Lacson si Jinggoy Estrada at si Joel Villanueva. Pinabwilo ang mga ito, kinonfronta ang mga resource persons, lalo na si Bryce Hernandez, para i-clear ang kanilang mga pangalan. Ang paliwanag naman ni Senador Ping Lacson doon, ah, siyempre may right din ang mga senador na yon na yung dalawa na kumprontahin yung nag-aakusa sa kanila o nagpangalan sa kanila. So pinagbigyan niya sa ganung punto. Pero sabi ni Senador Ping Lacson, hindi naman ibig sabihin nun na dahil nakapagpaliwanag na sila, dahil nakumpronta na nila si Engineer Bryce Hernandez o si dating dating district engineer o assistant district engineer Bryce Hernandez, dahil nakumpronta na at nakapagpaliwanag na sila, ay ano na sila, safe na sila. Sabi nga ni Marcoleta kay Jinggoy, "Oh, talagang safe ka na." Oh, pero sabi ni Senador Ping Lacson, hindi hindi pa safe sila Jinggoy at saka si Joel Villanueva, yung dalawang senador na kasamahan niya. Sabi niya, sa katunayan, sa usapin ng mga pondo, yung 355 million na sinasabi na insertions ni Jinggoy at saka yung 600 million naman ni Joel Villanueva na na binanggit ni Bryce Hernandez, yun ay kumpirmado na mayroon. Mayroon talagang 355 million na insertions para sa Bulacan. Kaya mali ito, yung mga items na laman ng 355 million na yun din ang mga sinabi ni Bryce Hernandez. Yung 600 million naman, totoo rin yun. Yung mga items ng mga projects na nandun, yun din yung sinabi ni Bryce Hernandez. Kaya lang, ang pagkakaiba lang, hindi sa General Appropriations Act yung 600 million, kundi sa unprogrammed funds. Yun ang sabi ni Senador Ping Lacson. Kaya sabi niya, hindi pa tapos yan. Kaya lang, sabi niya, medyo kailangan pang mag-produce ni Bryce Hernandez ng mga ebidensya. Kasi kung yung lang mga pinakita niya at sinabi doon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon, medyo hindi pa gaanong mabibigat na mga ebidensya yon, sabi ni Senador Ping Lacson. Nakiusap daw sa kanya si Bryce Hernandez na bigyan ng pagkakataon na makapaghanap ng makausap ang mga dapat niya pang makausap, maisaayos yung iba pang mga ebidensya, testigo na mayroon siya. Sabi ni Bryce Hernandez, pag pinagbigyan siyang makalabas sa Senado, bigyan siya ng pansamantalang pass na makalabas, ay titipunin niya ang mga dagdag niyang ebidensya. Ngayon, pinagbigyan ni Senador Ping Lacson. Pinagbigyan. Kaya mabigat to. Ibig sabihin, ilalabas ni Bryce Hernandez ang mga sigurado, ang mga ilalabas niyang ebidensya na yan, damaging na sigurado yan. Paulit-ulit kasi, yung kanyang amo dati, yung kanyang boss na si dating District Engineer Henry Alcantara, tinuturo sila Bryce Hernandez na sila ang mastermind. Wala daw siyang alam, sabi ni Henry Alcantara. Kaya actually, talaga namang gagawin ng lahat nila JP Mendoza at saka ni Bryce Hernandez. Gagawin nila ang lahat talaga na mailabas ang mga ebidensya para maklear ang pangalan nila. Kasi sila yung tinuturo ni sila yung tinuturo ni Henry Alcantara Kaya ilalabas niya. So sabi ni Bryce Hernandez, bigyan lang siya ng panahon, palayain siya ng Senado kahit pansamantala, titipunin niya ang mga ebidensya. Ang mabigat dito, sabi ni Senador Ping Lacson, ito, basahin natin. Sabi ni Senador Ping Lacson, kapag yung paglabas ngayon ni Bryce ay may dala siyang mga ebidensyang mabibigat, ipipresent niya ito sa sunod na hearing o kaya sa Monday, pag na-kumbinsi ang kanyang komite, yung Senate Blue Ribbon, sabi ni Ping Lacson, magpa-file siya ng rekomendasyon sa Independent Commission for Infrastructure o sa Ombudsman na sampahan ng kaso ang dalawa niyang colleagues. Ang ibig sabihin, yung dalawa niyang senador na kasamahan. So,
salamat naman at gano'n ang paglilinaw ni Senador Ping Lacson. Ito, mga kabunyog, papayagan namin siyang o si Bryce Hernandez lumabas kung hindi bukas sa linggo para maghanap ng sinasabi niyang katibayan. Kung wala siyang mapapakitang katibayan, mananatiling aligasyon iyon. Pero kung may maipapakita siya, pwede naming irekomenda sa ICI o sa Independent Commission for Infrastructure o sa Ombudsman na filean ng kaso yung aming dalawang colleagues. Ganun kalinaw ha. Filean ng kaso yung aming dalawang colleagues. Sino ba yung dalawang colleagues o kasamahan niya? Ay di syempre si Jingo yun at saka si Villanueva. So yan ha. Kaya siguro naglabas na naman ng statement si Joel Villanueva dahil nga mabigat itong statement ni Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, kung mayroong maipakitang dagdag na mga ebidensya, si Bryce Hernandez, kasi pinayagan nilang makalabas para kumuha ng mga ebidensya, kung makumbinsi sila sa dagdag na mga ebidensyang ilalabas nito, sila mismo, yung Senate Blue Ribbon Committee, ay magre-recommend sa Independent Commission for Infrastructure at sa Ombudsman na filean ng kaso ang dalawa niyang kasamahang senador. Yun. Kaya hindi pa yung sabi ni Marcoleta kay Jinggoy, talagang safe ka na. Kay Marcoleta 'yon, napagtingin. Yung sinasabi ni Joel Villanueva na nalinis niya na ang pangalan niya doon sa pagdinig kahapon ng Senate Blue Ribbon, hindi pa. Sabi ni Ping Lacson, hindi pa cleared, hindi pa klarado na librido na o safe na si Jinggoy at si Villanueva. At itong mabigat, talagang sinabi ni Ping Lacson, kapag mayroong mga ebidensyang nailabas, dagdag na mga ebidensya si Bryce Hernandez, kakasuhan nila o ire-recommend nilang kasuhan sa Ombudsman at o kaya sa Independent Commission for Infrastructure si Jinggoy at si Joel Villanueva. Yan naman ang maganda dito kay Ping Lacson. Kasi hindi na siya masasabing hindi pinagbigyan sila Joel Villanueva at si Jinggoy na hindi sila pinagbigyan na may clear ang pangalan nila. Pinabelo nga sila doon sa pagdinig ng Blue Ribbon. Kaya nga mayroong nag-iisip kay Ping Lacson na parang pinapaligtas niya na yung dalawa. Pero ngayon, mayroong paglilinaw si Ping Lacson, hindi. Pinagbigyan niya lang daw ito dahil nga due process. Siyempre, karapatan din naman yung dalawang kasamahan niyang senador na linisin ang pangalan nila, kumprontahin yung nag-aaligasyon sa kanila. At pinagbigyan niya yon. Kaya ganun ang nangyari. Pero kung sa usapin daw ng libredo na yung dalawa, hindi pa. Hindi pa. Dahil nga, na-i-establish naman na mayroong talagang 355 million, mayroong 600 million. Hindi nga lang sa GAA, kundi sa program funds. Pero ganun pa rin yun. At nangako si Bryce Hernandez, magdadala ng dagdag pang mga ebidensya. Pag nakita niya daw yon, sabi ni Senador Ping Lacson, mabigat nga ang mga ebidensya na yon, siya mismo or ang committee mismo re-recommend ang filean ng kaso yung kanyang dalawang kasamahang senador. Mabigat pa dito, sabi ni Bryce Hernandez, may iba pang mga senador. So hindi lang yan dalawa. Yan. Matindi yan, ano? Matindi yan. May dalawa pa daw na senador, may iba pa daw na senador na lalabas diyan sa susunod na ng mga investigasyon. Posible lalo na kapag ang pinag-usapan na kasi saklaw ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure hanggang sa kay Duterte. Hanggang kay Duterte. Kasi ang nakalagay sa AO 94 yung executive order na nag-create ng nasabing Independent Commission, ang nakalagay doon ang covered na iimbestigahan ay the last 10 years. Yung nakaraang 10 taon. O anong taon na ba tayo ngayon? 2025. O the last 10 years, the 2015. So, kapag nga inimbestigahan ang 2015, pwedeng mahagip dyan si Mark Villar. Kasi DPWH secretary siya ng panahon na yun. Pwedeng mahagip dyan si Bato. Pwedeng mahagip dyan si Bato kasi yan yung panahong maraming joint venture sila. Yung kay Diskaya, may joint venture yung construction company ng pamilya nila Bongo at yung kay Diskaya. Kaya posibleng maungkatan yan.
posibleng maungkatan yan. Kaya ano, sana seryoso talaga itong mga ginagawang ito nila Ping Lacson. Ah, talagang may mapanagot, hindi lang kontraktor ng DPWH, hindi lang DPWH, kundi mga politiko. Senador, kongresista, o kahit gobernador, mayor na sangkot sa mga anomalyang ito ng flood control at infrastructure. Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Magandang gabi. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.